Bago kami ma-assign, nag-isip na po kami ng lineup of songs. Medyo, hindi naman po struggle, kundi siyempre pinag-pray din po yan. So, it comes na, noong bago-bago pa lang po Kristiyano, itong River of Light ni actually Don Noel at Steve Kupan, matagal na po itong songs, pero anointed songs po ito noong mga panahon namin nila Ate Roxa. Amen. So, that was siguro mga 1980s. Sumikat itong mga awitin na ito ni Steve Kuban, yung More of the River. Tatandaan ko pa, meron kaming retreat sa Baguio, maliliit pa yung mga anak ko noon. So along the way, yan ang pinapatugtog namin. So very anointed yung songs na yan. Iyan ang nilit sa akin ni Lord. Nung pa gusto ipaawit yan eh. Kasi sa Revelations 22, binanggit na malinaw yan ng anghel kay John na inireveal sa kanya na sa heaven may rivers of life. Di po ba? Na nagpo-flow from the throne of God downstream. Overflowing po yun. So sa atin, sa panahon natin, dahil ala pa tayo sa heaven, binigay na sa atin yan. Nung umakyat si Jesus sa heaven, binigay sa atin yung Holy Spirit. Sabi sa John 7:38, those who believe in Him, as the scripture said, living waters will flow from within every believer. So we are all believers. So I believe yung Holy Spirit nasa atin, di ba? So hayaan natin mag-overflow ito. Sa umagang ito, mag-pray tayo at hilingin natin sa Panginoon na punuin tayo ng presensya niya sa umagang ito. Since we are in the month ng ting natin about the Holy Spirit, salamat sa Panginoon. Patuloy niyang ipinapaalala sa atin ang kalagahan ng third person ng Panginoon. That is the Holy Spirit. He is a person. He is a God. Pwede natin siyang kausapin. Pwede natin siyang maging friend. He is a friend. So, every struggles in life, huwag tayong manaman sa sariling lakas natin. Mag-ask tayo ng help sa Holy Spirit. We can do nothing without Him. Amen? So, sa umagang ito, I invite you, brethren, katiin na pala po tayo. Let's come to the river of life. Hallelujah. Pero let's pray po muna. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa grace and mercy mo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. We thank you, God, na sa dinami-dami na mga nilikha mo, Panginoon. You call us, Lord God, into your holy presence of God. You gave us your Holy Spirit. And we thank you so much, O Lord. Tuloy nga, Lord, sa kabila ng aming pagkukulang, ang katapatan mo'y laging nagmamanifest sa aming mga buhay. We thank you so much for everything. Sa panibagong buhay na ito, na pinagkalugunan sa amin sa umagang ito, sa pagkakataon, Lord God, na ikaw ay aming mga papurihan. Let's grab this opportunity, Lord God, to give you praise, to give you glory, O God. We can do nothing without you, Lord. Your Holy Spirit, dwell in the midst of us. This is our prayer to you this morning, Lord God. Patuloy mo magpapaawit sa puso namin ang banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We bless your holy name, O God. Salamat po, Panginoon. We expect mighty things from you this morning, Lord God. All the glory
Thank you, God, for this living water that flows within us, Lord God. Holy Spirit, we invite you right now in this place. Hallelujah. Move in our midst. Move, Holy Spirit. We are thirsty, Lord. Hallelujah. Move. Move in this place, oh God. Yes. Hallelujah, Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. There's nothing worth more
you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's brethren, let's remain in the presence of God right now. Because the God we worship is great. He is great. He is amazing. He is wonderful. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Father. Let's continue the purpose of the Lord this morning. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken.
thank you, God, for protecting us and blessing us, Lord God. And right now, Lord, patuloy kami magdidesire ng pagkilos mo sa aming pagdidesire. Ng mga salita mong aming marinig sa umagang ito, patuloy na magpapaalala sa amin, magkukorek sa amin, maggagay sa amin, maglilig sa amin, Lord God, in the holy and righteous life, Lord God. Panginoon, sa mga nangyayari sa aming paligid, Lord God, obvious na obvious, Lord, na malapit ka na dumating, Panginoon. Kaya let's give us this opportunity, Lord God, na patuloy ka namin sambahin, patuloy ka namin papurihan, Lord God. Patuloy kami dumapit, Panginoon, sa kapangyarihan na yung mga salita, O Diyos. We thank you so much, Lord. Lord in heaven, hallelujah. All the glory, all the praises, binabalik po namin lahat sa iyo, aming Panginoon. Sa pangalan po ng mga pangyarihan ng iyong anak, ang Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! All the children of God say, praise the Lord! Amen! Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Diyos po ay ito napakabuti po. Ano po? At siya po ang ating pong pinagmula ng ating pong mga buhay. Kaya sa umaga ito ay patuloy po tayo mag-aaral. Mag-aaral. Patuloy po nating aalamin ano ba yung napapaloob sa yung spirit-filled life. Marami na po tayong natutuhan. Marami po tayong napakinggan. At susunod pong buwan, ganoon pa rin po topic natin about spirit-filled life. Kaya, sa patuloy po nating paginig, pagkaalam sa gawain po ng Panginoon ng Holy Spirit sa ating pong buhay. Ano kaya yung ating pong gagawin? Ano po kaya yung ating pong response? Pag sabi po response, yung ating pong buhay, ano ba yung nakikita na sa atin? Siyempre si Lord yung nakakakita nito. Kung ano yung ating pong buhay ngayon. So, bilang pinapakunahan ng Espiritu ng Diyos. Diba ba? Yun po yung ating pong pag-uusapan ngayong umaga na ito. Marami po tayong narinig na kasi, marami tayong nakapag-alaman, mga kwento tungkol sa man of God na ginawa po nila, na pinangunan nila yung Espiritu ng Diyos sa buhay po nila. Kaya po sila nakagawa ng mga bagay na hindi po nila hindi nila po sa sarili po nila kapangyarihan, hindi po nila kaya ito. Kundi sa buhay na pinagkaloob ng Panginoon, ng Holy Spirit, kasama nila, kaya yun po. Yan nga, kaya nakita na, tinawag natin man of God. Pag mga man of God yan, mga halimbawa yun na ating po napakinggan na. Kaya, sa mga ito, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hingin natin sa Diyos na tayo ay maunawaan po natin, makakita po natin yung kahalagahan ng ating pong pag-uusapan sa umaga ito. Kaya dakilang Diyos, kami po ay patuloy po nagpapasakop. Lord, pinagkakatiwala po namin po sa iyo, Lord, yung buhay po namin nito, na kami po ay may buhay na, nagaling po sa iyo, at hindi po ito aming sarili, kundi ikaw po, Lord, yung isang pauna. Patuloy nga po, Lord, na patuloy po namin magawa, at patuloy po namin makita sa buhay po namin bilang mga palataya, bilang tagasunod mo, bilang mga lingkod mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umaga nito ay iwala po namin ang pagbibigay mo po sa amin ng mga kaalaman, Lord, na amin pong gagawin at patuloy po namin itong isa sa buhay aming Ama. Ito po ang amin pong patuloy na panalangin po sa iyo. Maghari ka, Panginoon. Ikaw po ang manguna, sumama,
sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Lord, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay po. By the Spirit-filled life, how we will respond, how we will respond ang ating pag-usapan. Ang sabi mo yan, it is characterized by a deep, ongoing reliance on the Holy Spirit. Sa ano po? Yung malalim po ba nating pagtalima, no? Pagsalit ng reliance, pagtitiwala sa Holy Spirit, sa ating pagbuhay. Sa ano po? Sa guidance. Nakakasan po ba natin yun? Tayo po ay ginaguide ni Lord. Empowerment. Yung pagbibigay sa atin ng kalakasan sa buhay po natin. Transformation. Yun po yun. Yung transformation. Paano na nga po ba yung buhay po natin sa ngayon? Ano na po ba yung buhay po natin? Tayo pa rin ba yung dati ating buhay na nasusunod kung anong gusto natin? O ang Holy Spirit yung nangunguna po sa atin? Yung ating nagiging nakikinig tayo at sumusunod po tayo sa pinapagawa po ng banal na Espiritu. Lead to a life that increases by reflecting Christ's character and purposes. Siyempre, dapat ay nakikita sa atin yung Christ's character. Christ's character. Pamilya po tayo, ano ba yung character ng ating po Panginoon? Nagkabasa naman po tayo ng Biblia, di po ba? Napabasa naman po natin sa salita po ng Diyos yung mga nangyari po sa ating po Panginoon ng panahon po na yun, nang siya po ay narito sa lupa, kung paano siya nabuhay, at yung kadahilanan. Bakit ba tayo tinawag ng Diyos? Ano ba kadahilanan po sa atin? Ano po ba yun? Yung tayo po ay maging katulad niya, gawin yung mga ginawa niya. Amen? Magawa natin. Magawa natin. Yung mga nagawa po natin, Panginoon, yung sa buhay po natin, makita yung katangian ng Diyos sa ating po mga buhay. Number 8 involves a conscious choice to surrender personal control and yield to the Spirit influence. Napapaloob, kailangan napapaloob dito yung ating pong pagpili. Ano pagpipili natin? Yung isurrender natin, suko natin, yung ating pong mga pansariling kagustuhan. At makatungo tayo doon sa buhay natin na ang Espiritu ng Diyos yung nag-guide sa atin. Diba? Yung influence, yung nagdadala sa atin para tayo makapabuhay ng ayon sa kanyang po kalooban. Amen. At siyempre, pagka ito'y nagawa natin, resulting to spiritual growth. Kaya patuloy po tayong lalago. Lalago po tayo. Hindi po tayo manitiling ganito na lang. Kaya meron pong paglago sa ating po spiritual. Christ-like character, like conduct. Dapat, hindi po. Ito kaya natin kanina yung conduct. Yung dapat makita sa atin, yung kawangis at yung mga katangian po natin. At siyempre, a life of service conduct. Yung maglingkod. Paano ba yung paglingkod, mga kapatid? May mga bagay po na binibigay po sa atin ng Panginoon. About prayer, diba? Bible reading, ano pa? Evangelism, testimony. Yun po yung ating paraan ng ating pong service kay Lord. Nagkagawa po ba natin yan? Gabuhin pa natin. Kasi sabi yan, yung response to the way of life, yung mga spiritual Christian.
po. Yung service po natin kay Lord. Kaya sabi yan, how to maintain biblical balance. Pagka pinagkalooban tayo, kailangan meron tayong balanse na gagawin po natin. Hindi kasi magpapantay yung buhay po natin pag hindi po ito balanse. Kaya kailangan i-maintain natin. I-maintain natin yung mga dapat natin gawin spiritually sa buhay po natin. Ano ba timbangan? Po. Kailangan timbangan kaya timbangan, kailangan balance po yun. Ano? Kung ano yung nasa kabila, gano'n yung nasa kabila. Pagka balance po yan po. Kaya kailangan ay i-maintain yung biblical principle, biblical balance. Sometimes, sometimes, those who have been filled with the Spirit lose what they had gained before they do not maintain being full of the Spirit. Pag hindi po natin ito na maintain, ano po mangyayari? Unti-unti, tayo ay mawawala doon sa presensya po ng ating po Panginoon. Pag hindi po natin na-maintain, hindi na i-balance yung ating po mga buhay. Hindi po natin namamalayan. Wala tayo sa presensya ng Panginoon. Ano po ibig sabihin? Ginagawa na lang natin to sa ating kagustuhan. Amen. Yung gusto na natin, hindi yung ayon sa kalooban po ng Diyos. Kaya, ang sabi dyan ay kailangan ay maintain natin yung balanse na buhay po natin. Mananampalataya tayo, dapat ano yung nakikita sa atin bilang mananampalataya. Hindi mo mahirap kasi meron tayong Holy Spirit na mag-guide sa atin, magbibigay sa atin ng power, gagawa sa buhay po natin. Opo. Kaya sabihan, stay on fire and avoid some typical pitfalls for the spirit-filled life. Yun po yun. Manitili tayo sa alam ng ating pong paglilingkod. Iwasan daw po natin yung mga bagay na makakahatak sa atin sa pagiging spirit-filled life. Amen. Yun po siya sa po yan. Hindi natin namamalayan. Unti-unti na po tayong nanghihina, nawawala, tuluyan tumalikod, di po ba? Kasi kung di natin manitiling on fire. Kaya po kanina, ang awitin po natin, river of life. Draw to the river of life. It keep healing, no? Nagbibigay ito ng kagalingan. Nagpapagaling sa atin po mga pagkatao. Sinulog yung mga din po katapat po. Kaya sabi, stay on fire and avoid some typical pitfalls to the spirit-filled life. Huwag po kayo mag-alamig sila po. Sabi po ng picture po ng revival, 2 oras lang. Pag nag-amen kayo, babasan po natin 3 minutes. Ano po ba? Ano po ba? 155 na lang po. Okay. Baptism of the Holy Spirit is a personal goal for each believer to fully surrender his life to Jesus for service and for ministry to Him. Kaya po, napakahalaga po yung baptism of the Holy Spirit. Naranasan po ba natin yun? Amen. Okay, power flip. Yung explain na pag nabaptize po tayo, hindi na po tayo yung kikilos po doon, hindi na po tayo yung buhay na po natin yan. Yung Holy Spirit po, yung nag-baptize po sa atin, para makita po natin yung ating po mga kasalanan, ay surog po natin sa Diyos, di ba? At po Panginoon. At pag nagawa po natin yun, at nga po na yung service for ministry to Him. Yun po, yung pagpapatuloy po natin, kung pag-alawin po natin
ano ba ang mga bagay na gagawin ko sa pamamuna ng Espiritu po ng Diyos. Amen. Hindi po yun ang sarili po natin. Sa pamagitan ng panguna po ng Banal na Espiritu. Yung mga sa worship. Ano po sa worship? Worship po, service po natin kay Lord yun. Service po, ano paraan? Yung bibigyan po natin ng papuri sa ating Diyos. Yung kumakanta, sumasayaw ka, service po natin kay Lord yun. Yun yung pagpapakita natin sa buhay po natin na ang Espiritu ng Diyos nasa atin. Kaya huwag po tayo mahiya pag oras po ng panambahan. Gawin natin yung best po natin para po maibigay po natin malalim po natin pagsamba sa ating Panginoon. Yung narapat natin pagsamba sa Kanya. Amen. Acts 1:8. Ang sabi ko doon. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. When dumating na po sa atin yung power ni Lord, nang tinanggap po natin siya, nasa atin na po yung kanya pong Espiritu. At pagka nasa atin po yun, sabi po doon ay magiging witnesses tayo in Jerusalem. Mula po sinasabi po dyan yung ating po mga kalapit, yung ating po mga kasama po sa bahay. So, mga kaibigan po natin, kapitbahay po natin. Yung nakapaligid po sa atin, huwag na tayo lumayo po. Lumayo pa. Yung nakapaligid na po sa atin. Yung mga kasama natin sa trabaho, kasama natin sa mga kung saan tayo napupunta, yun po yung ating pong sinasabi po dyan, maging witness po tayo. Delia, Jerusalem. No? Yun po yun. Napahalaga po yun kasi pinagkalooban na po tayo nito power. Kaya magagawa na po natin yan hanggang sa huling panahon. Yun na tayo. Ganun na yung buhay po natin hanggang sa huling panahon. Ganun po ba tayo? Nakalala po ba yung buhay natin na habang dumating si Lord, magkakasama pa rin tayo? Magkakapatid pa rin tayo, tagasunod pa rin tayo ng gusto? Yun po yung sinasabi ko dyan. Kasi nasa atin na po yung kapangyarihan upang baguhin yung ating pong buhay, upang matulad tayo sa kanyang katangian ng ating pong Panginoon. But that will only happen as we keep the following areas in balance. In balance. Kaya pa natin sinasabi ko, balance. Yung tatapatan natin ng ano ba yung pinagkatiwala sa atin, Panginoon. Paano natin ito tatapatan? Sabi nga po dyan, yung ating pong service to the Lord. No? Yun. Kaya sabi po dyan, how to maintain biblical balance. Paano daw po ba? Una, we must balance our past experience with our present experience. Ano ba yung ating po mga naranasan ng mga nakaraan nang una po tayong nakakilala sa ating Panginoon? Ano ba yung ating pong mga ginagawa po noon? Yung mga pagbabago na ginawa po sa atin ng Panginoon, una po tayo makakilala sa Panginoon at kalooban po na kaya pong banal na Espiritu. Kaya sabi, we must balance our past experience with our present experience. Yung sa panahon po ngayon, ano na po ba yung ating pong mga karanasan,
yung mga pangyayari sa buhay po natin ngayon. Kaya sabi yan, natatanda ko po, natatanda ko po ng unang time na nagkaroon po ng Holy Spirit Baptism na nangyari po ito ng panahon ng alam niyo ba yung LSS, Life in the Spirit Seminar? Nakadalo na po ba kayo doon? Sino po yung naka-undergo na po doon? Ano po yung ating po mga naranasan? Ano po ba yung ating pong nangyari sa buhay ko natin? Sa buhay ko po noon, natatanda ko po ay matagal na po yun, kaya natatanda ko po rin. Hindi pa naman ako gano'ng tatandaan. Kaya, yung mga bagay po hindi natin mapaliwanag, yung mga manghang bagay na nangyari po sa atin ng panahon na po yun. Minsan nga po na naranasan ko na wala akong diretsyo. Hindi ko alam. Wala nang nangyayari sa akin, hindi ko sakit. Yung sumasayaw po ba tayo, kumakanta, umiiyak. Ang panahon po yun, yung laughing in the spirit, nangyayari po yun. Natatanda ko po ba, minsan, ng panahon po na kami po ay mayroong worship. Simula ko lang po ng worship, hanggang matapos, worship pa rin po nangyari. Kung alam ba yung ginawa, laughing in the spirit, crying, yung trembling, yung po ba, gusto natin? Hindi po, gawa po ng Holy Spirit yung pagka tayo po na-baptize ng kanyang pong kusensya. Kaya sabi lang, ano ba yung nangyari po sa atin ng panahon po yun? Naging active po tayo noon, naging on fire. Pero sa ngayon, ano na po ba? We are filling with the Holy Spirit change and transform our life. Binabago, nababago, nagpapabago sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa atin. Ay buwan nasa atin. Hindi po nawawala ang banal na Espiritu. Ang gagawin na po natin, yung paghahariin, papunahin po natin siya sa buhay po natin. Ito. At, yan, napapanood po dyan, praying, speaking in tongues, praying. Hindi po nakuha yan. Yung napakahalaga po yung panalangin po talaga sa buhay pa natin. Hindi ba po gustong-gusto namin na lahat tayo narito pagkaroon po ng Bertoles. Yung kung may magkakataon po kayo na makapunta po dito, alam ko po, yung Holy Spirit, pinakausap po tayo niyan eh. So, hindi lang natin ito, pinapaliwalaan natin. Kung marami po tayo mga dahilan, marami po tayo mga alibay. Pero, prayer, yun po yun eh. Hindi dapat wala po yung praying. Sama-samang pananalangin. Acts 2:42. Araw-araw nga po sila noon, nananalangin. Powerful initial feeling that we experienced that time. Isa pa lang po yun. Ngayon po, ganun kalado na kayo po yun. Ganun po kalawak. Yung paggilos ng ating po Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ang powerful po ang Holy Spirit. Hindi po natin pwedeng baliwaliin, baliwalaan. Lagi pong may ginagawa Diyos sa buhay po natin. Baptism of the Holy Spirit is not just at one time experience, but rather the onset of long-term relationship with the Holy Spirit. Sabi dyan, long-time relationship with the Holy Spirit.
Kaya kailangan pag umaga, pag-isip pa na sa umaga, good morning, Holy Spirit. Diba? Ano ba ang gusto mo gawin sa buhay ko? Paghari ka, pangunahan po ako, Holy Spirit. Yun na po tayo eh. Yung Espiritu ng Diyos bilang mga palataya, yun na po ang pinaghahari po natin. Amen? Amen? Okay. 5 minutes na bawas. But it's like a good rain. With refreshing. Katulad ng ulan, di ba? Nang umuulan, lagi po tayo nagiginawahan. Pag nawala ulan, mainit. Diba? Kailangan ganun din po ang Spirit lagi nabubuhos. Lagi tayong pinapaliguan ng Holy Spirit sa buhay po natin. Ano po ba? Yung lagi po, kasi nagbibigay ito ng kalakasan, refreshing sa buhay po natin. Lalo po ngayon, ano po, yung buhay po ngayon, pag wala po sa iyo yung banal na Espiritu, mga struggle, wala po tayo struggle, mga pagkataanan. Sa buhay po natin. Kahit marami kang pera, marami pa rin struggle. Makapagbigay na sa atin ng refresh. Refresh na tayo. Pag ang Holy Spirit, iyapangunan po natin sa buhay. But it's wonderful, but we need rain all the time to keep things in growing. Matatanda ko po yung puno na ito. Nakita niyo yung puno na yan, yung mangga. Noong po ay, kaya lang po yata yan, na tayo po yung unang tumutong. Ngayon po, tingin niyo po, napakalaki na. Binawasan na po natin yan eh. Nangyari po yan kasi hindi natin siya pinabayaan, pinutol. Maraming ulan, mga patakyan, pinilig po natin dyan. Kaya lumago po, lumalago. Kaya sa buhay po natin, ganoon din po yun. Na kung patuloy po tayong papangunahin po yung Holy Spirit sa buhay po natin, lalago at lalago po tayo, hindi po tayo lalaki na lalaki. Lalago at lalago po tayo. Amen. Maraming pong bunga ang makikita po sa atin. Yung fruits of the Holy Spirit. Hindi po ba? Love, joy, peace. Diba? Siya po yun. Makikita po sa atin yan. Kasi pag lumago isang puno, bumunga. Pag isang puno na munga, wala silbi po yun. Pinapatay po kaya. At alam ko po, pag Holy Spirit nasa atin po, lalago at lalago po tayo. Amen. Maraming amen na po yan Sabi na, Acts 11:15. As I began to speak, the Holy Spirit comes on them as He had come on us at the beginning. Yung buhay po natin, huwag po natin pipigilin kung ano po yung pinapalabas po sa atin ng Diyos. Pagka merong gustong i-share si Lord sa atin, pa-share sa atin, huwag po natin pipigilin. Kasi sabi yan, kung tayo po ay magsimulang magsalita, ang Holy Spirit ay papangunahan po tayo upang patuloy po tayo makapagsalita. Makapag-share. Simula pa lang po, maranasan natin yung paggawa po ng banal na Espiritu sa buhay po natin. The Spirit-filled life is a lifestyle to be maintained.
John 14:16. And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. Yan. Kasi then the Spirit-filled life is a life to be maintained. Kaya sabi ko natin, maintain biblical balance. At ang Diyos natin, ang Panginoon natin, bibigyan tayo ng counselor. Counselor yung magsasabi sa atin kung ano yung dapat natin gawin, ano ba yung mga pagkakamali natin, mga sa bagay na dapat natin iwasan. Ang banal na espiritu yung palagi pong mangunguna sa buhay po natin. Para ano daw po yun? Yung katotohanan ay siya pong makita sa buhay po ng bawat isa po sa ito. Yung katotohanan. Ayun po. Kaya sabi dyan, we don't care how much of relationship God with the Holy Spirit years ago. No, yung nakaraan po ko natin experience, marami tayo na naunasan sa ating po Panginoon. Kaya ngayon po, sabi dyan, are you filled now? Do you have the power of the Holy Spirit right now? Kaya sabi yun na i-maintain natin yung nakaraan sa ngayon. Ano na ba tayo ngayon? May tatlong bagay po ang dapat po natin ginagawa. 3 things you must do to maintain a spirit-filled life. Una daw po yung develop prayer. Ano po ba yung prayer? Yung communication with God. Dapat develop po natin na lagi po tayong nakikipag-usap sa ating po Panginoon. Kung ikaw ay naglalakad, kung ikaw ay nasa palengke, saan ka pupunta, kung nasa lugar ka ng lugar na alam niyo na po yun. Pwede po nga makipag-usap pa rin po tayo sa Panginoon. Kasi hindi natin alam ang mangyayari. Napakahalaga po yung prayer na dapat pong natin develop po natin. Kaya lagi po tayo tinutulungan ng Holy Spirit pagdating po sa panalangin. Hindi na po tayo yung nagsasalita. Hindi ang Holy Spirit na po. Kaya nagtataka po tayo na iba-ibang bagay. Yung mga hindi naman natin gusto, yung ating po na ibubulalas sa ating mga bibig para parating po sa Kanya. Nakala po telling those of God's Word. Yung lagi pong katulad, sino po nag-maintenance dito? May mga maintenance po tayo. Dapat hindi po yun natitigil. Pag natigil po yun, babalik ulit sa pisa. Kaya tuloy-tuloy po yun. Katulad ng ating pong pagbabasa ng salita po ng Panginoon. Dapat tuloy-tuloy po yun. Kahit po nabasa nyo lang ng Bible, ulitin nyo ulit. Kasi marami pong revelation, word of knowledge ang ating pong makikita. Napabago-bago. Pagka patuloy po tayo nagbabasa. Hindi lang po, lagi po may requesting na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Pag patuloy po tayo nagbabasa na kayo po mga salita. Yun po yung spirit-filled life. May prayer, mayroong reading of the Word of God, di po ba? At pangatlo po, do something in service for God. Do something. Ano ba yung something na yun? Ano ba yung maliit na bagay na pwede mong gawin sa Panginoon? Hindi masyadong malaki. Kung malaki kaya mo, pwede. Yung mga maliit na bagay na pwede po natin magawa sa Panginoon. Ang ito po ay pinagsama-sama po natin
ay malaki na po ang ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ang mahalaga po doon yung meron kang ginagawa. Meron kang ginagawa sa Panginoon. Si Marcel nga, nakita kahapon. Hanggang linis na linis. Yun ang pala niya ng paglilingkod. Pala niya ng paglilingkod yun. Malapit na po tayo. Do something in service for God. Lagi po tayo meron pong talento na pinagkaloob ng Panginoon, mga kakayahan. Huwag po natin sayangin yan. Yan, pagawa na sa inyo po yung di po napapansin. Ano ba? Yun po yun, ha? Tatlong bagay po yun. 3 things you must do to maintain a spiritual life. Pangalawa po ay, we must balance our witness with our daily work. Ang sabi po sa Bible, ang mananampalatayang walang kalakip na paggawa, ano? Patay. Ganon din po sa atin magiging paglakad. Kailangan lagi pong balansihin natin na maging makaguluhan yung ating pong mga paglalakad. Meron kang gagawin pag ikaw po ay lumakad. Hindi ka lang basta lakad ng lakad para sa Samuel. Lakad ng lakad walang pupuntahan. Dapat pag ikaw ay naglakad, meron kang patutunguhan. Meron kang purpose kaya ginagawa mo yung paglalakad. At dapat, sabi doon, maging witness. Sa iyong paglalakad, dapat makita sa iyo yung magiging anak ng Diyos. Hindi yung naglalakad ka, pasuray-suray. Masamang gawain po yun. Kaya, dapat ay maging witness with our daily life. Sabi niya, the Bible calls us to live a different kind of life. Iba-ibang klase ng buhay po tayo meron. Sin will rob you of spiritual power. At sa ating pong paglakad, pag-witness, ang ating pong kalaban nandiyan lang po. Kaya ang sabi dyan, sin will rob you of spiritual power. Pipigilin at pipigilin ng kalaban yung ating pong gustong gawin. No? Kaya pag-ilibig mo natin. Tingnan po natin si Samson. Samson, he was once committed to God. He was full of spiritual power, but he laid his head in Delilah's lap one time to many times, and when they cut his hair, yun. Si Samson, pinatubayan po ng Banal Espiritu yan. Na siya po ay ng time niya po yun. Na kaya lang, ang nangyari po doon, siya po ay nahulog sa kasalanan. Hindi niya alam kasalanan. Nahulog sa kasalanan. Nagmahal po siya. Masama po yung magmahal. Kaya yung pagmamahal niya, hindi po siya tama. Kaya nagkasala po siya at inalis na ni Lord yung Espiritu sa kanya, kaya po siya ay nagapi. Kasi napakalakas po ni Samson, hindi alam kung kaya tumawag po sa kanya. Pero pag nawala po yung Espiritu Santo na ating pong buhay, ay magagapit po tayo ng ating pong kalaban. Kasalanan. Amen. Judges 16:20. But he did not know that the Lord has left him. Yeah. Sa buhay po niya, hindi niya namalayan na nawala na pala sa kanya yung banal na espiritu, yung lakas ng banal na espiritu na bigay sa kanya. Kaya naigapos po siya, nahuli po siya. Ay bilanggo ang
hanggang sa tuluyan ng hina. Amen. At isa pa, remember David prayed after he sinned adultery with Bathsheba. Nang si David po, man of God, nagkasala kay hari ng ating Panginoon, nagkasala ng adultery, pangangalo niya kay Bathsheba. Nasabi niya po dito sa Psalm 51 verse 10. Yan. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. No, sabi nga po diyan ay nawala ang kapangyarihan ni David nang siya po ay magkasala ng adultery. Marami po nangyari po sa kanya nang siya po ay nawala sa presensya po ng Panginoon. Minsan lang nagawa niya, hindi niya namalayan, wala na sa kanya yung pangyarihan ng Panginoon. The call of God is to a life that is separated and set apart for God. Yung dapat ay yung buhay na yan. The more consecrated and dedicated your life is the more that the Holy Spirit will able to flow in you. It is to be a life that is a witness. Habang tayo po ay nagpapatuloy na nagbabahagi, nagwi-witness, lalo po pinapasagana, pinapayabong po ng Diyos sa buhay po natin. Yung mga dapat po natin gagawin para po sa Kanya. Habang naulanan, lalo po lumalago. Opo, di po ba? Yung ganun din po yung sa buhay po natin. Habang tayo po ay nag-witness, lalo darami sa buhay po natin na tayo po natin gawin para maging buhay na pagtoo sa ating po Panginoon. Opo. The more you nag-relate po tayo sa Holy Spirit, the more the Lord will do something, magagawa ng Panginoon ng mga hita bagay sa buhay po natin bilang pagpapakita na tayo ay witness na. God wants you whole life to be lived in a manner that is a witness. Kung po yung gusto po ng Diyos, yung buhay po natin, ay maging buhay ng patotoo para po sa Kanya. The Holy Spirit is concerned with what kind of neighbor you are. Ano bang klaseng kapitbahay ka? Amen? Ano bang klaseng kapitbahay ka? Yung kapitbahay ba na nagpapautang, nag-share ng blessing sa iyong kapitbahay. The Holy Spirit is concerned with what kind of husband or wife you are. Amen. Yung ating po pagiging asawa, ano ba yung nagagawa na po ba natin? Ano ba yung ano po ba tayo? Mabuti ka bang asawa? Mabuti ka bang may bahay? The Holy Spirit is concerned with what type of employee you are. Lagi po hindi pangnais sa ating pong kusina yung banal na Espiritu. Alam po natin yung pwede nga gawin, no? Pag nasa opisina. Pero, empleyado ka dapat. Yung pagiging employee mo yung ginagawa mo. Hindi yung kung anong bagay na wala sa, may kaugnayan sa iyong trabaho. Kaya ay concern ka pagiging mabuti empleyado. The Holy Spirit is concerned about the type of lifestyle you live. Doon na po tayo pupunta. Yung kaya maintaining. Ano ba yung mga bagay na
kinakailangan natin i-maintain yung mga lifestyle po natin. Alisin na po natin yung dati nating pamumuhay na mapapahamak po tayo pagka nagpapatuloy po tayo doon. Lagi po natin gawin yung lifestyle na magbibigay ng pagpapala, parangal sa ating po Panginoon. Yan po yung mga kinakailangan, yung lifestyle po natin. Marami po tayo nakagis ng mga lifestyle, pero sabi po dyan, ay kalimutan na po natin yun. Baguhin na po natin. Dapat yung lifestyle na naayon sa naisip po ng Diyos at sa buhay po ng pagiging mananampalataya. Diba? John 16:8. When he comes, he will convict the word of God in regards to sin and righteousness and judgment. Well, ang Holy Spirit po yung magdo-convict po sa atin na mali ang ating pong gagawin. Mali, tama yung ating pong gagawin. Siya yung magsasabi sa atin. Upang patuloy po tayo makapamuhay ng righteousness, ng katotohanan, ng magiging tama, at magiging yung sa judgment po natin. Hindi pa sa hahatol po tayo. Meron po tamang pag-atol. Dapat yung naayos sa katotohanan po. God will bring you to a place where you will use in full and complete way. At 2 Timothy chapter 2 verse 20. Sabi dyan, dadalhin po tayo ng Diyos sa dapat po nating buhay. Yung ating pong pinakabuhay ko ngayon sa kompletong pamaraanan. Sabi dyan, 2 Timothy chapter 2 verse 20. In a large house, there are articles not only for gold, not only of gold and silver, but also goods and clay. Some are for noble purposes, and some for ignoble. If a man lenses himself come the later, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful, the master, and prepared to any good work. Magiging, sabi yan, mga bagay, mga narapat na ginagawa po natin. May sabi nga po, may maliit na bagay, may malaking bagay, may malaking trabaho, may malaking trabaho. Pero ang lahat po niyan, ang dapat po doon ay maging, sabi yan, karapat-dapat, narapat sa buhay po natin bilang mga palataya. Hindi mo tayo nahanapin ni Lord ng malaking bagay na trabaho na ginagawa po natin. Ang mahalaga po dito, yung trabaho, yung gawain, yung service na makapagbigay ng karangalan sa ating pong Panginoon. Amen. Well, we're na po. We must balance all our Holy Spirit experience with God's Word. Yun po yung dapat yung ating pong mga naranasan dapat napapaloob sa salita po ng Diyos. Sabi nga dito ay, is this true? Matutuwa yun, ano ba? Churches today that are totally out of balance because they refuse to listen to God's Word. Kaya na-out balance kasi hindi po nakikinig, hindi po base sa salita po ng Diyos yung ating po mga ginagawa. Dapat daw po yung ating po mga ginagawa, experience o yung mga karanasan po natin na ayon sa salita po ng Panginoon. Hindi po ba? 1 Corinthians chapter 14 verse 10. Ay po ng 1 Corinthians, in regards to public worship, but everything should be done in a fitting and orderly way. So, everything should be done. Lahat ng bagay dapat ginagawa. Pero aside po dyan ay dapat a fitting and orderly way. Yung bang nababagay sa yung gagawin. Yung magiging act o yung pagkilos.
minsan ginagawa na po natin yung sa bagay para tayo makita na gumagawa po tayo. Napipilit lang. Pilit mo na yung pilit lang. Pakitang tao lamang. Dapat fitting and in orderly way. Yung narapat at tamang paraan ng paggawa. Ano po ba? Are we the church that is moved by the Holy Spirit? We have two principles to help us as we live a spirit life. Una daw po ay two principles to help us we live a spirit life. Una, understand the difference between receiving and reacting. Ito po yun. Ito po. Receiving and reacting. At lahat po tayo ay tumatanggap. Hindi po ba? Lahat po tayo tumatanggap. Paano ba natin ito isinasagwa yung tinatanggap po natin? Paano ka ba kumikilo sa iyong tinatanggap? Ibig sabihin po yan. Kaya dapat makita po natin yung pagkakaiba ng receiving and reacting. God's power is real and God's presence is real. So, nakita na po ba natin? Kung ano yung Panginoon po ng Diyos kayo po sa atin, dapat yun din po yung nasa sa buhay po natin. Yun din yung nakikita sa buhay po natin. Example, no? If I were to take an electric 110 cord and we were to shock everyone in a room, lahat po kayo, 110 lang po ito i-correlate ko po kayo. We will probably have as many reactions as we have people. Ano po kaya yung magiging reaction po natin? Meron po sa atin dyan manginginig. Meron po sa atin dyan iiyak. Matatakot. Di ba? Ako madalas po akong makommente. Madalas po yan. Ito po ang gumagawa ko dyan. So, nawawala sa loob ko na huwag ko na mamaya. Pero, alam mo ba, sa madalas ko pong pagkakakuryente, meron po ba therapy na nangyayari sa katawan ko? Yung iba nga ginagamit na gamot yun yung electric shock. Therapy po yun. Yung mga nerves, mga katawan po natin na nabubuhay. Ang ibig ko po sabihin dyan, pag tayo po ay ang Holy Spirit po sa atin ay tayo po ay nabubuhusan. Ano po yung reaction po natin? Kung Holy Spirit po natin nasa atin po, ano kaya nagiging reaction po natin? Pag oras ng worship, ano reaction? Takatayo ka lang ba? Di ba gagalo ka? Hindi ka lang tubig. Buhay pa tayo. Kailangan tumigilos po tayo. Bigay po natin yung best. Amen. Sabi nga, punta ko meeting nga po, nakakabal ako eh. Sanay na po ko, pero meron pa rin reaction. Kaya meron po tayong reaction pag naranasan po natin yung Espiritu ng Diyos. Alam ko po, nasa atin po yung Espiritu ng Diyos. Kaya po tayo pumupunta sa lugar na ito ay para sambahin, papurihan po yung Diyos. So paano para papapurihan po yung Diyos? Kung sa reaction mo, pang hindi po nababagay, hindi po balance.
Kaya kaya po yung balance. Amen. Some people, some would probably stand up and smile. Some other might cry. Some other might tremble. Some might feel weak in the knees. Nanghihina. We would all react in some way, even if it was internally. Kaya nga, meron po tayong ginagawa. Meron po tayong reaction. Opo, dapat i-balance po natin. Ano ba yung natanggap po natin? Yan din yung natin pong maging reaction po. Some people get out of balance on is that they worry more about the reaction than they do about receiving. Minsan iba, nagwo-worry. Minsan kaya hindi po nakakapag-react. No, iba yung feeling ko nila, takot, nakakahiya, gano'n. Para bang hindi sasayo ko, no? Kakanta. Minsan gano'n iba. Nahiya, no? Nahiya. At sabi nga, some people get out of balance on is that they start worrying more about the reaction than they do about receiving. Yung mga reactive people didn't receive anything. Ano ba yung reactive people? Lahat ng bagay, pinapansin ng ditang. Yung po reactive people. Lagi siyang merong pansin. Nakakapagbigay ng hindi magandang puro-puro sa mga natatanggap. Yun po yung mga reactive people. Kaya hindi po makakakilos yung banal na espiritu sa buhay niya. Kaya po alam reaction na nangyayari. We seek God not to have experience. God is looking for a church that is hungry for Him. Dapat nagtatanim po tayo sa Diyos ng mga bagay na dapat po natin na pinapagawa po sa ating Diyos. God is looking for a church that is hungry for Him. Araw po ng pagsamba, dapat naroon yung pagsamba na narapat po sa ating pong Panginoon. Jeremiah chapter 29 verse 13. You will seek me and find me when you seek for me with all your heart. Just as Martha wants to sit at his feet, you want to just love on him, and he will believe. He is the object of your worship. Kaya ba po si Martha? Di po ba? Dapat ito yung kaya kong gagawin dahil yung maupo sa panan po ng ating pong Panginoon. At malin kung ano yung sabihin po natin po Panginoon. Ngunit nangyari kabalikan, naging busy po siya sa paglilingkod, pag-serve kay Lord sa paggawa ng yun yung kinakailangan. Amen. Pero si Maria, hinanap niya yung narapat o yung narapat-dapat na paglilingkod sa aking po Panginoon. Ano po ba? Okay, sila po natin. We must balance our spontaneous service with a commitment to ministry. Pag sinabi pong spontaneous, yung po sa loob na tuloy-tuloy na service sa ating pong Panginoon. Pag tuloy-tuloy, dapat kalaki po noon yung commitment. Kasama po yun, hindi ka papatuloy kung wala kang commitment. Ano po ba? There are moments of spontaneous ministry in our lives. It's wonderful to know that is when the Holy Spirit is there. Ay bagay na
na ginagawa po natin sa Diyos, dapat ay mamangha tayo na ang sabi po yan ay yung Holy Spirit yung kaya po natin nagagawa yun dahil sa Holy Spirit. Hindi po sa sarili po natin kakayahan namin. Okay? Okay, example. When you are driving down the road and someone has a flat tire, you stop, you help them, you wind up in a conversation, you tell them about Jesus. It's spontaneous, it wasn't planned. Kung katulad po ng nangyari sa isa, ng kanya po pag-unayaw, nakita po siya nadaanan na naplatan ng gulo. Siyempre, kapatuloy nga po na ang Spirit po na Diyos sa kanya, ano po ginawa niya? Minto siya, tinulungan yung tao sa pagpapalit sa gulong at tumulong siya. At sa kanya pong pagtulong, hindi po na tigil yung ministry niya. Tuloy-tuloy pa rin yung ministry niya. Pag-share ng salita po ng Panginoon. Kinausap niya yung tao hanggang maibahagi niya po yung salita po ng Panginoon sa buhay niya. Amen? Hindi po plano yun, pero nangyayari po yun. Pero kung patuloy tayong maglilingkod, mangyayari po yun sa buhay po natin. Hindi na po natin alam na plano, pero po ginagawa ang Diyos sa atin. Hindi po, kaya patapos na po sa akin. Tapusin na po natin. The way to live a spiritual life is to be intentional about getting involved in ministry. Upang tayo po ay makapagpatuloy na full of the Spirit of the Lord, ay dapat lagi tayo involved sa ministry. Pag tumigil ka sa ministry, titigil yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Balance po kasi yan. Pag tumigil ka sa paggawa, hindi rin gagawa yung banal na Espiritu sa buhay po natin. Kailangan tuloy-tuloy. Amen? Nagpapatuloy dapat. In conclusion, in every Christian in your community was just like you. Lagi po natin tandaan. Kung ano ka, ganoon din yung sa community mo. How would the church be doing? Ano ba yung ginagawa ng simbahan? Napapalog sa simbahan, siguro gawa sa simbahan. If everyone pray as much as you, how healthy would the church be? Ang buhay po ng simbahan ay nasa pananalangin. Number 1 po yan. Pag wala pong nananalangin, unti-unti po manghihina yung simbahan. Ito po yung buhay po ng simbahan. Yung pananalangin. If everyone live a life like yours, what kind of a witness would a church have? Kung gano'n ka, siguro simbahan natin gano'n din. Kung simbahan tamad manalangin, ay yung mga member tamad manalangin, tamad din ba simbahan? Amen. Dapat, if everyone gave, if everyone gave in the offering this morning, what you gave, would the church prosper or would this door close? Amen. Pag tumigil po tayo sa pagbibigay, bakit po ba? Gawain po ng Diyos ko eh. Pero, tayo po yung gagamitin po ng Diyos upang magpatuloy yung kanyang paggawa. Pag tumigil po tayo sa pagbibigay, titigil po yung simbahan.
Amen po ba? Kaya maintain biblical balance. Gusto natin lumago, gusto natin tumatag yung ating po pananampalataya. Kailangan maglaan po tayo ng kakulang paglingkod. Kaya receiving and yung reacting. Dapat balance po yan. Ano po ba? At sabi nga po dyan, let us be well. Ano po ibig sabihin yan? Ano ka ba? Manampalataya na ka ba ng Kristo? Dapat totoo tayo. Wala pong pege, dapat. Kaya po yung... Kaya, lagi po tayo po ay umawit po sa ating po. Tayo po tayo. Ayan, sabi po na, let us be real. How do we respond? Ano po tayo maging response? Holy Spirit, you are welcome. Come in this place and fill the atmosphere. Your glory, that is what our hearts
teach. Patawarin mo nga po kami, Panginoon, sa lahat po ng pagkukulang po namin sa iyo. Lord, binago mo kami. Binigyan mo po kami ng bagong buhay na naayon po sa iyo, Panginoon. Patawarin po kami, Panginoon, sa aming po mga pagkukulang, mga bagay na hindi po namin nagagawa bilang pagtugon po namin na ang Espiritu mo po ay siya po ang mahalaga sa amin at kumikilos sa buhay po namin. Lord, sa umaga nito, kapatuloy po namin dalangin, maghari ka, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Fill us with your presence, O God. Kumilos ka sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Gamitin po namin ang buhay po namin na ito upang maparangalan ang iyong banal na pangalan. Patuloy na sakupin mo, Lord. Hallelujah. Nais po namin, O Diyos, huwag pasayang. Huwag po namin sayangin. Kaya dapat po kami magpakatotoo. Ito na po yung buhay po namin. Ngayon, Lord, bilang mga pantaya at mga anak mo. Hallelujah. Ang katotohanan sa buhay po namin, ito po yung dapat po nakita bilang mga pantaya. Ito po ang aming po patuloy na dalangin. Come, Lord, use me, use us. Do everything that will give you na makakaputang samba at pagkilala sa iyong banal na pangalan. Tuloy ko itong gumawa sa buhay po namin. Patuloy ko pong hati. Patuloy ko pong mapangalan. Patuloy ko lang babigat. Pasasalamat at pagkilala. Ang buhay po namin ito ay galing po sa iyo. At patuloy ko namin itong pahalagahan. Lord, sa pangalan po ng amin. Ito po yung amin pong salmo at dalangin o Diyos. Ito mo ako ang bawat isa po sa amin. Fill us with your Holy Spirit. Hallelujah. Sa name of Jesus Christ our Lord. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Since na tayo ay mostly na-english na po tayo ng mga Bible verse every Sunday about sa giving ng tithes and offerings. Ngayon, magbibigay na lang po ako ng mga ng aking personal testimony. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi still napakabuti po niya sa amin ng family ko. And yun, ongoing pa rin po yung trabaho ng asawa ko. And okay naman kami ng family ko. We are safe and protected. Ang of course, sa pagbibigay ng, pagdating sa, siyempre, pag may mga, kami, yung mga income, ganun. Hindi ko rin masasabi na, every time ay, lahat ng mga pangangailangan namin ay napupunan talaga. May mga times na mas marami pa po magkukumpit ako, mas mag-negative talaga. Pero, siyempre, kapag may mga times na gano'n, siyempre, yung ko is naranasan din ito ng halos lahat ng family ngayon, lalo na yung mga nanay na nag-handle ng pera. Siyempre, isipin niya, parang kulang parang ganun ba? So,
Pero kapag ganun pangyayari, siyempre nag-pray, binabalik ako ng Panginoon sa pinaka-core ng pagbibigay bibigay na lang ng tithes and offering. So, pinapaalala niya kung ano talaga yung pinaka-core ng bakit tayo nagbibigay. Sinabi sa Bible na ibigay mo yung 10% ng kinita mo. So, yun ang pinaka-core. Bakit? Kasi si Lord siya ang may likha ng lahat. So, nagbabalik lang tayo ng 10%. So, yun. Kapag ganun, nagkakaroon ako ng ibang ng parang station, ganun, binabalik ako palagi ng Panginoon sa ganung pag-aaral. So, yun. Sa ngayon, salamat, regular ang pagbibigay namin, although may mga times na yun nga, parang kinukulang. Pero, salamat dahil yung mga pagkukulang na yun, pinupunan naman niya sa ibang paraan. And kapag na-interest na yung mga pangangailangan ko sa Panginoon, kahit na alam ko may pagkukulang, hindi ako masyado nag-worry. So, yun na nagiging cause ng anxiety ng mga nanay ngayon. Kasi masyado nag-worry, kulang ganito, kulang ganyan. Pero pag inano po natin yung trust natin sa Panginoon, siya na po ang bahala. So, ito na nag-giving na po, let us hold on to our tithes and offering at mag-pray po tayo sa Panginoon. Salamat po Panginoon sa pagkakataon na to na ibabalik po namin, Lord, ang mga biyaya na to sa inyo. May ibibigay po kami ngayon dahil po binigyan niyo na po kami, Panginoon. At alam po namin, Lord, na may mga kapalit pa po itong maraming pagbabalik sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Pinag-pray po namin ang congregations, Panginoon, sa mga members po namin, Lord, na we know na nag-struggle ngayon financially, Lord. Kayo po magpuna ng mga pangangailangan nila sa mga kasama po namin na walang trabaho, naghahanap, Lord. Kayo po na ba ang magbigay, Panginoon, ng way na makakuha sila ng trabaho. And we pray po sa mga may business po dito sa congregations po namin, Lord, i-prosper po ninyo ang mga businesses nila, Panginoon. At kung sa mga iba po, Panginoon, na nalilito kung ano po ang gagawin nila sa buhay nila upang magkaroon pa po ng maraming income, Lord, kayo po magbigay ng wisdom sa kanila, Panginoon. Pinag-pray po namin, Lord, for provision sa aming church, Lord, upang matugunan ng everyday expenses, Lord, mga operations para sa church, lalo na po sa willing, Panginoon, sa mga pangangailangan ng kapastoran namin. Maraming salamat po, Panginoon, and we praise you and we worship your name. In this mighty name, we pray. Amen. Greetings and announcement. Birthday celebrator sa araw na ito, si James Paul Cananga. Sa June 26, nandito po ba siya? James Paul Cananga. Si Fernando Lomino sa June 27. Kuya Francis Malabel. Okay ba?
o leaders, lalo na po sa iglesia ito ang panguna sa ganito pong gawain ng pananalangin ng face-to-face. Kasama po yung ating po mga co-members. Hallelujah. Ito po ay munting members po yun. Ito po ay panawagan. Pwede din siya po matanda ito, no? Hallelujah. Trying hard na matanda. Hallelujah. So, meron po tayong summer workshop. Nilimitan po namin o encourage namin yung mga kabataan, lalo na meron po yung hindi niya alam kanyang talento. Dito po, pag umaten po tayo, maniniberon at malalaman po natin yung ating pong mga talento. Baka po kayong mga kabataan, o kayo may edad na gusto pa rin bahagi ng ating pong ministry ng worship. So, ito po ang ating pinakagalang sa atin ng ating mga kamanggagawa na sila Kuya Jan at sila Enye. Tuwing araw po ito ng Sabado, alas 2 ng hapon, April o July. Kaya po meron pa po tayong isang buwan na magkakaroon po ng workshop, summer workshop. So, yung tayo po, mga magulang, mga kapatid na may edad, tulak na po natin yung ating mga kabataan na kahit bata, sabi nga, from the age of 4, kailangan i-develop na po mga bata sa paggawa sa kanyang mga laman niya, yung kanyang skill. So, invited po tayong lahat. Encourage them to be a part of this summer workshop. Lahat po ng mga kabataan. Okay, thank you po and God bless you. At kung lahat ito kayo, bilang pagwakas, hallelujah. Glory to God. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos na banal, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat tunay, pinagpala mo ang aming buhay. Ang aming katawang ito, O Diyos, ang aming pagkatao, inihandog namin bilang asam. Ito po, O Diyos, ay pagsamba sa inyong banal na harapan. Salamat din po sa lahat na ginawa niyo sa amin ng mga biyaya, pagkakaloob, Panginoon. Salamat din po higit sa lahat sa iyong mga salita na aming napakinggan sa araw na ito. At dalangin po namin, Ama, sa lahat na nakapakinig na iyong salita, itanin mo ito, Panginoon, na isang matabang lupa, O Diyos. Ang binhi nito ay magbunga at maging gabay namin sa pang-araw-araw namin buhay. Panginoon, kayo ang nagbigay sa amin ng kapangyarihan. Ang Santong Espiritu ay tumutulong sa amin upang kami mamuhay ng matuwid at may kabangalan. Kaya nga po, Ama, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa sa mga nagandog at hindi po, Panginoon, dalangin namin na patuloy po na kami, O Diyos, ay pagpalain mo sa lahat ng kabuhayan na pinagkatiwala mo sa amin sa panibagong araw sa aming pong paggawa. Panginoon, ang iyong mga salita ang maging gabay namin, O Diyos, at tumulong sa amin upang kami mamuhay na may kabanalan at katwirang nagmumula sa inyo. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng gawa ng mga kamay at pagdagumpayin mo ang lahat ng aming hakbangin sa bawat araw na pinagkakatiwala mo sa amin. Ang lahat ng ito, Ama, dalangin po namin ang kapayapaan, kaligtasan, at ang makikipisan ng Santong Espiritu ang siya namin pakasama mula sa sandaling ito hanggang sa mga darating pang mga araw. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Globe. Sige po, minsan pa po natin papuri ng Panginoon. Panalangin natin, maawin dito sa Panginoon.